daw na Fiang Smith nagkaroon ng character development matapos mabash ng bonggang-bongga. Ito nga ang tinatanggap ni Fiang, hindi raw siya nagtanim ng galit sa mga naninira, pero may inamin siya at napatanong siya kung ganun na raw ba kalaki ang kasalanan niya sa mga netizen, sa mga tao para umabot sa sokdulan ang pambabash. Kasi kung matatandaan niyo, sunod-sunod yun, di ba? Yung kanyang issue kay, hindi kilala kay Pops Fernandez, hindi kilala si Pops, tapos yung issue Best Batch din yung kanilang di ba, yung kanilang PBB. Tapos may kumalat pang parang video, di ba? Parang scandal video, ganon. At saka yung sinasabi na mapabalitaan natin sa ibang araw. So, nagkaroon siya ng character development at alam nyo ba, inamin niya, nung mga panahon na binaba siya, lagi daw siyang nasa 12th floor ng kanyang mother network at lagi daw siyang pinapatawag. Siyempre, sinesermo na ng mga nakapaligid sa kanya. Kaya sabi niya talagang malaki rin talaga ang pinagbago niya. Kasi talaga naman, magmumuni-muni kapag may mga bash, minsan hindi mo siya iti-take na negative Baka parang baka kailangan magbago ako, 'di ba, Kuya Romel? Baka kailangan medyo bawasan ko yung pagiging taklesa ko. Yan yung mga bagay na inamin niya. So, nagkaroon ngayon siya ng character development. Ayun. Yes. Yes. Kasi ibig sabihin yan, 'di ba, lahat naman tayo sabi nga sa bawat pagkakamali ay may natututunan tayo. Sa bawat pagkadapa. Sa bawat pagkadapa, pipiliin nating tumayo, di ba? At lumipad, magsigaw ng down na! Tapos, sabi nga niya, di ba, lahat naman tayo, di ba, may character development na, pero nung dati pala siya, nung media influencer pala siya, hindi pa siya artista kasi, tagang basbasan siya, binabasa. Sabi, lalakero siya. Kasi daw lalakero, kasi di ba, may content siya. Nakikipag-collab siya. So ngayon, kapag nakikipag-collab si Pia, merong iba't ibang lalaki. Siyempre, kapag ay, Makyonde! Sabi, bakit merong na naman ibang lalaki? May boyfriend na naman. Sabi ng mga Tsaka nakikita ko very close din sa mga guys, di ba? Ay, boyfriend ba yun dati? Parang may ganun mga factors sila Ngayon, parang, syempre matagal na yun dahil nga artista, ngayon sila binabanata ng husto. Correct. Kasi nga, parang nagbalik tanaw lang siya yung mga bashing na natatanggap niya before. Pero ang sabi nga niya, totoo naman, kahit naman tayo, mabas na kami, wag lang ang mga pamilya ko. Totoo naman, tirahan niyo na kahit naman sino, di ba? Okay lang na ako ang saktan niyo, wag lang ang pamilya ko dahil masakit yun sa dibdib. Diba? Ang mga tinig ko sa dibdib. Sabi kay Edigat siya, diba? Ganon ni Ate Gan. Pero yun nga, pero kung hindi dahil nga doon sa mga bashing, kita mo, eto ko ngayon. Parang ganyan. Pero nakakatuwa, friendship builder, di ba? Ang sabi niya, bago daw siya ipatawag sa itaas ng Star Magic, di ba? Sa 12th floor. Nung buhay pa, di ba? Yung 12th floor na daw may miss na natin. Sabi niya, andyan daw kanyang collab team na si JM Iba at ang kanyang nanay. Kumbaga, kino-call out yung attention niya, di ba? So, kapag nasa taas na ako, alam ko nang isasagot ko. Kaya, very thankful siya kay JM at sa kanyang mami. Ay, Direk Laurenti Jogi, of course, sa tatay-tatayan nila sa yun nga yung tumatawag sa kanya, pero pinapayuan siya. Saka yung mga handlers niya, nakikinig naman daw siya. Yeah.